Ganon talaga yan. If you do not come across, wala. Kung may negosyo pa sila na katulad nun sa kanila. Ayun na nga, hindi kailangan, halimbawa, sa isang probinsya, abay ko, kailangan muna kausapin mo si gano'n. Yung anak ng mayor. Yung gano'n. Yung anak ng pamangkin ng senador. Yun ang effect ng political dynasty. Naku, napaka. You understand political dynasty? Yes. What do you think about that? Definitely, that's something that's has a major impact here in the Philippines. Yeah. Everything is still controlled by certain families. That's what Attorney Alcantara was saying, no? Yes. If you do business in a place controlled by a family, yes. then and it so happens that they have the same kind of business like yours. Wala na. No. Yes. Your business may be good, but they have more power and they are in a position to out-compete you. Yes and no, because our system. Yes or no? Okay, why? There's two ways to do it. Okay. We approach entrepreneurs that want to start their own business. At the same time, our system can be integrated with an existing business. So instead of going, let's say, like you said, if there's a competing company, instead of going there and saying, we're going to compete against one another, why not set up some type of partnership? Because our system has its unique... you gave me an idea. I'll just partner with the politician. Mr. Ben Paipon, what can you say? Alam ninyo mga kayo, tama lamang po yung sinabi ni Attorney Alcantara. The dangers of governance. Pinag-usapan natin yung epekto, no? Oo nga. Halimbawa nga po, itong Skywise Services. It's a very good business and definitely it can help the people grow also, right? But if a politician is in control of a province where you operate, you operate, chances are the requirements for expansion probably will be much more difficult because the politician has also interest over your business. And getting license is ito na sinabi ni Delphine kanina, yung tanong niya kay Dolores, hindi ba kayo nahirapan sa pagkuha ng franchise? Maybe not today because the politician involved has not yet involved himself in this kind of business. But in the near future where the politician will say, my goodness, si Mick, nagiging milyonarya na dito sa sarili nating sarili nating bakuran. Probinsya. Sa sarili nating probinsya, siguro tawagin ko, Delphine, tawagin mo nga si Miss Mick. These are the dangers of a political dynasty, mga kaibigan. So, to my thinking, ito po ang dahilan kung bakit pinag-uusapan po natin ang issue ng political dynasties because eto na ho sa ating saligang batas, the provision is very simple, equal distribution of opportunities. But when the opportunity is concentrated on one family alone in a particular province, that's very dangerous to my thinking. Pero attorney, hindi lang political dynasty ang problema natin sa ating politika, sa ating bansa kasi hindi naman siyempre lahat ng nakaupo involved sa political dynasty. Hindi kaya nakukonsentrate din yung kapangyarihan, mga posisyon sa barka-barkada, sa mga kaibigan, ganon, at sa kapwa politiko, kapwa kamag-anak, kapwa mayaman. Meron okay lang 'yon. We can tolerate that. You can tolerate that, but not that. Political dynasty. Wala na yung isang pamilya na lang sa atin, govern sa atin. Mahirap 'yun. We can tolerate magkakaibigan, okay lang. Pwede barkadahan. Pwedeng, pero wag na yung kamag-anak incorporated. Kasi yung barkada, like what Miss Mick here said, she will join them, diba? Makikipagkaibigan na rin ako sa kanila. All right. We must have some freedom also. Correct. We have some freedom. Teka muna, attorney, kanina Marin Delphine, pinag-uusapan natin yung first degree and secondary. What is consanguinity? Kasi may proposed bill. Oo. Diba? Pakipaliwanag ko, sino ba yung first degree at saka second degree? Second degree. Halimbawa, yung father, son. Kayo na lang po yung example. Ako, meron akong anak. Yun ang first degree. First degree. Yung anak yung anak ko, meron ding anak. Okay. Pamangkin ninyo?
Hindi, apo. Apo. Ano? Yun, ilang degrees na yun? Second degree. Second degree. So, ang first degree is your son or your daughter? Oo. Yung asawa, first degree. First degree rin. Okay. Yung By affinity yun, hindi by consanguinity. Okay. Kung kapatid, yung kapatid nung... kapatid mo, ikaw ang opisyal. Oo, babalik ka sa tatay mo, pagkatapos pumunta ka doon sa kapatid, yan mga Hindi, ikaw, second degree. Hindi. Ikaw ang nasa posisyon eh. Oo Ang pagbawal ng batas ay tumakbo ang halimbawa, kamag-anak up to the na third first degree. degree up to second degree. Third degree. Hindi, ang Halimbawa, nakalagay sa... Okay. Yung propose natin dito, up to the third degree. Up to third degree, okay. Oo. Okay. Ikaw ang ikaw ang governor, di ba? Governor. Okay. Yung kapatid mo tatakbong board member. Board member. Ano yun? First degree yun? Second degree? Hindi. Ano yun? Mga third degree yun. Third degree yung kapatid? Parang ganun. Di ba first degree yun? Hindi. I see. Ang first degree is your immediate family. That means your wife and your son, children. Children. Kasi, alam mo, ang diagram yan, alam mo, yung may tatay mo. From mag-asawa, pababa, yun ang bibilangin ng first degree, second degree. Oo. Yung... Pero pag lumabas sa mag-asawa, diba, kapatid, pinsan, yun na. pinsan buo, third degree na yun. Yun. Second, third degree na third degree na yun. Yung kapatid, second degree na yun. Oo. Second degree yun. Okay. Anyway, so up to the second degree ang third degree. Third degree. Sa proposed law natin, third. Okay. Third degree. At saka throughout the Philippines. Yung... Ibig sabihin, mayroon ka, gobernador ka sa isang province, yung kapatid mo, another province, hindi na dapat pwede yun. Okay. Pagbigay tayo ng halimbawa, yun namang halimbawa nila Erap Estrada. Si Jinggoy, senador, tatakbo si JB. Anong degree yun? Pagkapatid yun, di ba? Oo. By affinity. Hindi, by consanguinity. Consanguinity. By blood, ibig sabihin so by first blood. degree yun, di ba? From the same father. Oo, from the same father. Oo. Pero kapatid niya, second degree ang ating reference point degree. Yung senador Senador Jinggoy, existing. Tatakbo yung kapatid. Oo. Kaya ang reference mo, babalik ka kay ERAP. That's first degree, Jinggoy at saka ERAP first degree yun. Papunta ka kay JB, first degree yun. Pero bilangin mo from Jinggoy to JB, ilang degree na yun? Ilan? Mga yun mga second degree. Second degree ba yan? So, hindi pa rin po pwede dapat. Hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano. Hindi magkapatid. First degree yun. Si Manny Villar at saka Cynthia Villar. Ayun. Si Johnny Enrile at saka Jackie Enrile. Hindi pwede. Si under our proposal, Vice President Binay at saka Mrs. Binay. Miss Nancy Binay. Ayun, covered yan. Dynasties yan. Anyway, propose pa yan. Kaya kailangan ipaglaban natin to. Wala namang batas Wala pa. Walang batas. For the information of our other guests here, si Mick and Mr. Palaganas, Attorney Samson Alcantara is one of our senatorial candidates in a party called Social Justice Society. Very inspiring at saka napakaganda ng kanyang record, no? Kung ihahambing mo sa mga kasalukuyan natin mga senador na baka mahigit kalahati ron mawala, no? Pero ma-exclude. Meron akong disqualification. Anong disqualification? Hindi ako showbiz. Hindi ka showbiz. Hindi ako trapo. Yun ang mga disqualifications ko. You do not look good like Little Lapid. Pero ako legitimate yung disqualification na yun. Okay. Legitimate ba yun? At tanggapin na natin yun. Okay. Kaya nga sinasabi nga pwede ba? Boss, ma'am, ako naman. Ma'am, ako naman. Ang galing. Pwede sayang, ba? Sayang. No? No, it's not sayang, my friend. I don't think it's sayang. Hindi, There is still time There is still time to really educate and inform our people that we need to reform We have to change. Kaya nga itong itong sinicirculate natin, it's prefaced by this: no force on earth can kill an idea whose time has come.
Sana your time has come. Pero may question ako, attorney, no? And ito ay may relevance sa ating lahat. Katulad mo, no? Hindi kita minamaliit, no? I admire your guts, no? Pero ang katotohanan nito kasi sa larangan ng ating politika, karaniwan lang po yung malalaking partido ang nare-recognize at saka parang mas may tsansa. Sa nakikita natin, napaka-hirap ang isang kandidato na nalalagay sa ibang partidong bago at hindi traditional na partido tulad ng sa inyo. Bagamat napakaganda ninyo, lalo yun na kayo qualified. May problema ho tayo na gusto kong itanong sa inyo ang anong kailangan solusyon. Sa ating pong patakaran sa eleksyon, marami pong disparity. Una, nire-require, bago kayo mga kandidato, nire-require kayo ng kailangan may pera kayo at may organization. Kung wala, hindi kayo bibigyan ng certificate of candidacy. Doon pa lang, laman na yung may pera, yung mahirap, hindi na makakatakbo. Pero bakit ako? Wala naman akong pera. Paano kayo na-approve? Sinabi ko naman na pwede ko namang magkampanya throughout the Philippines. I operate several bar review centers throughout the Philippines. Ang ganda lang yung record. I have been a lawyer for the past 50 years. I have been a law teacher for the past 40 years. So napatunayan ninyo na qualified kayo? Kilala naman ako ng mga commissioners. Okay. As a matter of fact, one of them was my student sa law school. Malakas ko. hindi malakas, hindi qualified. Okay. Yun nga, let's be objective about it. No. Qualified kayo, pero marami doon na di-disqualify. Marami nga yung mga tinatawag na nuisance. Isipin mo naman kasi, yung isang kandidato, sabihin, asawa niya si Chris. Pwede ba yun? Hindi naman pwede yun. Okay, sa isang punto pa, okay? Hindi pwede asawa si Chris. Sa pangangampanya, kailangan ng pera. Ngayon, para po magkapantay-pantay, hindi ho kaya kailangan ang pangangampanya, ang pagdidisseminate ng information kung sino ang tatakbo, kung sino mga kandidato, ibigay na natin sa COMELEC, sa gobyerno through COMELEC. Ang mga kandidato, halang gagawin kundi pumunta sa mga butante, ipresenta ang kanilang sarili, itatakbo ko as senador. Hindi mo na kailangan ng pera. Ang kailangan mo lang pamasahe at transportasyon. Yes. Okay. Yung impormasyon, hindi kaya dapat baguhin natin ang ating regulasyon. Yung dissemination information, bahala ng COMELEC. Sila nang kumuha ng slot sa television, sa radyo, sa newspaper, at maggawa ng ibang mga information materials para malaman ng tao kung sino ang tatakbo. Pantay-pantayan, patas. Kaya meron sinasabing COMELEC hour hindi ho nagpapare-pareho sa COMELEC hour. Nagkakadayaan din Kita mo, marami mga nandadaya nga sa oras May proposal ngayon ano? For funding of political parties. Pero hindi pa ina-approve. Ang problema sa funding, maraming dyan bureaucracy dyan Yun na naman. Yun na naman, hindi ho may papatupad ang matino ang batas hanggat yung mga tao mandaraya yung mga nakaupo may mga kakampihan di ba? Kahit sa negosyo may kinakampihan di ba? Yes. Yun. Pagkatapos isa pa. She will be politicized after this program. Isa pa hong itatanong ko, ito, pag-uusapan natin, pagbalik natin, tapos pabaling tayo sa negosyo nila Mick, no? Saka Miss Palaganas, yung negosyo. Kasi may impact ito sa lahat, no? Business environment is very important. But this is created by the governance. No? Okay. Isa pa po. Yung pangangampanya ay nililegalize ang paghingi ng donation. Opo. Hindi kaya dapat ipagbawal yan para pag panalo mo, hindi babalik sa iyo yung nag-donation at hihingi ng pabor? Pwede naman siguro. Kung konti-konti lang ang donasyon. Hindi nga yung konti-konti, nadadaya din. Kasi you have to give a chance for the ordinary people to help yung kandidato. And mayroong mga tao na nagbibigay na wala namang expectation na magkakaroon ng paano natin mariregulate yan ng tama? Meron namang mga limitations kagaya nga, may limitation ba?
Si Purisima, magkano binigay sa Pangulo? 30 million. Pagkaupo doon, ayun na, isang kaso lang sa Bureau of Customs na kaso sa oil companies na 23 billion, halimbawa, hinahabol mo tapos hindi mo napatakbuhin. Wala na tayo narinig ngayon, 1 billion ayusan doon, ayos na, di ba? Bawi na yon. Bibigyan mo ng position, di ba? Nag-donate, bibigyan mo ng position. Sample ko lang ho yun, hindi ko siya halimbawa lang. Ang dami diyang nag-donate na pagkatapos ng donation may pwesto. Yan ang reality dito sa Pilipinas. Yung mga negosyanteng malalaki, pare, may mga kilala ka. Pagdating sa mga negosyong malalaki, nag-donate sa'yo, merong ipapatupad na batas, may kinalaman. Sa halimbawa, pagbabayad ng taxes, luluwagan mo na. May balik Ayun talaga. Because we are all human beings. Yun na nga ang problema walang okay, we cannot have a natapos perfect na po yung kalahating oras ng ating talakayan. Nakasalukuyan, umiinit pa lamang. Maraming salamat po. Babalik po kami. Mag-news break lamang. Usapang business. Maliit man o malakihan, basta't pagkakakitaan. Pag-uusapan sa Usapang Business. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukambibig, ang media network na nakakarating sa bawat sulok ng daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa impilan ng DZAR Sunshine Radio, alas 10:30 ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. DZAR Balita. Magandang umaga, narito na ang balita sa oras na ito. Pagkasira ng elevator, ikinasawi ng isang OFW sa Seoul, Korea. Kinilala ang OFW na si Sunny Mansalapus na empleyado ng Thread and Fabric Company na nakabase sa Seoul. Ayon sa pamangkin nito na si Efrain Ganyo, nasira ang cable ng nasabing elevator dahilan kung bakit ito tuloy-tuloy na bumagsak hanggang sa baba. Sagot naman ng Overseas Workers Welfare Administration ang gasusin para maiuwi ang mga labi ng nabanggit na OFW. Napag-alaman din ng pamangkin mula sa mga kaibigan ng nasawi na illegal na nag-ooperate ang nasabing kumpanya sa Seoul. Yan ang balita sa oras na ito mula dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. Mom, when can I get a driver's license? When you turn 18. And when can I get a new bike? On your birthday, honey. When can we have an internet connection? All my friends are on Facebook. That's easy. Instantly. Introducing PLDT Internet at Home. Get unlimited local calls plus unlimited internet in an instant for only $9.90 a month. Hey, Mom, when can I have a girlfriend? Never! Mom! Ikaw talaga? PLDT Internet at Home is available at PLDT business offices and Biliskabit booths instantly. Call 101-3228 now. Sa lakbay tungo sa progreso, isang bangko ang nasa likod ng mga pangarap ng bawat Pilipino. Ang Development Bank of the Philippines. Sinusuportahan ang mga proyekto at negosyo na magbibigay benepisyo sa mas maraming tao. Sa pag-abot ng kaunlaran para sa sarili at sa bayan, ang DBP ay naninindigan para mabigyan ka ng matatag na kinabukasan. DBP, Development Bank of the Philippines. Kaunlaran ng lahat. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Usaping Business. Muli nating balikan ang ating mga kapartners sa negosyo. Business Agenda sa Sunshine Radio.
Okay, balik po tayo sa ating business agenda with Attorney Samson S. Alcantara, one of our distinguished candidate for senator sa 2013 election. Okay, and the Skyward executives, Miss Dolores Mick, General Manager, and their Business Development Officer, si Erickson Palaganas. As of course, Mr. Ben Paipon right here is still with us. Kayo, Dolores and Erickson, anong masasabi mo sa ating business environment as far as yung mga pinatatakbong patakaran ng gobyerno is concerned? Na apektado kayo? Hindi kayo masyado apektado? Dahil maliit pa kayo. Yes. Ayun. Nagsisimula lang po ba? Starting the business now. Our business has been in the Philippines operating for almost 3 years already. 3 years, okay. Yes. But the services we offered was more on e-commerce. Ilan na ang inyong franchises? Meron kami, nakuha namin yung San Miguel Food App. Sa amin galing yung system nila. San Miguel Food App. Okay, ano pa? Remittances. And then pinatulan kayo San Miguel, ha? Ang galing. Actually, wala yung politikong involved, no? Negosyo yun. Negosyo lang. Nakakuha ba kayo ng kontrata sa gobyerno? Wala rin po. Wala kayong kailangan kontrata sa gobyerno? Actually, we are in a bills payment and remittance. Okay, wala kayong, don't you have any kind of dealings with government? Right now, because the franchise service that I'm talking about is a new service that we just launched. Prior to that, we actually have another product, which is a e-commerce payment platform. Payment platform. That is the payment services. Payment services. It's like an e-wallet, similar to US's PayPal. What agencies of the government approved that? Right now, that's BSP. BSP. SEC. Yes. SEC. You didn't have any problem with SEC and BSP? No, we did not have any problems with that. It took us a while to get the license, over a year. How long is a while? 1 year? Over a year. Over a year to get a license? To get the license. Not 2 days, 3 days? No. Why 1 year? There's a lot of paperwork, documentation, audits, and a lot of red tape to get that license. Okay, so a lot of red tape. Attorney, paano mo matatanggal yung red tape niyan pag naging senador ka? Ano ba problema sa red tape? Paano ang solusyon mo dyan sa red tape? Yung more disciplinary measures should be imposed upon government workers. Okay, disciplinary measures. Yung disciplinary measures. That is reactive. Can you propose any proactive solution? Yung magpi-prevent dun sa problema? We educate also yung the private sector. Okay. In what way and why? Not to alam mo na, wag maglagay. Wag maglagay. Pero hindi kikilos ang papeles nila eh. Kagaya niyo, hindi siya naglagay. 1 taon nang inabot. So, you did not get any fixer. You did not pay any extra money. So, your papers went on normally. And that is normal for them 1 year without any lakas. Okay? So 1 year. It should have been finished in 3 days or 1 week. Because 1 year, business waiting 1 year is waste of money. More education to the public yan eh. And re-education of the officials. Mahirap na yung yung incumbent, mahirap na yun. Mahirap na. Anong gagawin natin doon? Putulin natin lahat? Hindi naman. There will come a time kung they will all be changed. Paano magkakaroon ng change Sa election, sila pa rin ang nananalo at sila pa rin, yung mga boss nilang nananalo, sila pa rin niya-appoint doon. Paano magkakaroon ng change? Hindi nagbabago yung political system. Hindi nagbabago yung takbo. Ang palakasan di maalis kasi yung malalakas na doon pa rin. Kasi ikaw, ayaw mo nang bumoto eh. Ayoko nga. Dinadaya nila eh. Kita mo na, dinadaya na. Hindi binibilang ang boto ko eh. Pakita nila sa akin, honest naman. I think this is now the opportunity for all of us to really be positive about the election.
there is, sabi nga ni attorney dun no force can no force on earth can kill an idea whose time has come. Even Ninoy Aquino had that concept before di ba? Patayin mo ang katawan ko pero hindi mo mapatay yung idea ko that I can help the Filipino people. That was the time when Ninoy was still alive. Problema But unfortunately, my friend, people are very negative today. Ang sabi nila, wala nang mangyayari sa atin yan sa kapag talamak ng mga ito, sabi nila. Pero, can you imagine Ninoy Aquino winning over Noynoy Aquino winning over Manny Villar at that time? People have changed. I think so. People have changed and people have realized that enough is enough sa mga mandarambong. Di ba? I'm not saying that nandun pa rin Mr. sila Villar is mandarambong. Nandun pa rin But you see, Noynoy Aquino is now the president. Ano ba pinagbago nila? Ha? Ano pinagbago sa gobyerno? Ay ba, nandun pa rin yung red tape, nandun pa rin yung palakasan. Natanggal ba si Corona kung hindi walang pagbabago? That is just one. Exactly, there has to be a first step and this is going to be dapat masundan. Oo nga. And the people has that responsibility to support the government that needs to reform. Amen? Ang galing mo. Ang galing mo. Siyempre, nagmana ako sa iyo. After 25 years, pagkatapos mapasa ang saligang batas, hindi pa nasusundan yung pag-define sa anti-dynasty sa dynasty. 25 years. Sabi mo, patience, maghintay. Time has come, attorney. Hindi pa dumadating. Pero kasalanan din natin yan. Walang kumikilos. Kaya nga, we are starting this movement. Ayan, okay. Journey, sabi nga natin, a journey for 1,000 miles starts with the first step. In other words, tayo'y dapat magpasalamat sapagkat may isang taong tulad ni Attorney Samson Alcantara na may tiwala pa at ngayon ay kumikilos dahil naniniwala siya na dapat mag-umpisa tayo. Yes. At para magpatuloy at makamtan natin ang ating minimiting pagbabago. At wag na nating hintayin wag na natin sabihin dapat nag-umpisa tayo nung nakaraan pa Hindi. Kung hindi tayo nakapag-umpisa nung nakaraan, I think the time is not to start. Mag-umpisa tayo. Di ba? Pag-umpisa tayo. May isang forum nga, tinanong sa akin, yung ganyan Hindi ba suntok sa buwan ito? Sabi ko, kailangan sumuntok tayo. Hindi naman pwedeng, di ba, suntok sa buwan, hindi naman sumusuntok. Kaya nga ito, suntok sa buwan. Ito example lang ito Nung tayo binubuli ng China, kung hindi sumuntok din si Noynoy, baka nakuha na nila Scarborough. Oo nga. Kailangan this is the defining moment of the Filipino people today that we should stand on our own rights. We must start. Tinitignan mo ako. Hindi, nandun lang sa kabila, pero alam ko naman ang sentiment niya. Magsimula tayo, pero sino sasama? Tanungin mo sila kung sasama sila. Mga wala ka nang sasabihin. Mga kababayan po namin, kami po ay nakikiusap. Kung gusto nyo ng pagbabago, magsimula po tayo ngayon. Isa lamang po ang kahilingan namin. Huwag na tayo gumawa ng ano pa man. Gumawa ka lang ng tama. Sapat na yan. Mas marami gumagawa ng mali tayo, democracy. Democracy, majority rule. Mas maraming walang hiya Di ba? We must start. Ano magagawa ng isang Senator Alcantara? Senatoriable po. Hindi pa pagdating sa Senado, isa ka lang. Isa ka. Sila ay 23. Pero baka mamaya mag-change. Magpapalit na ng membership. Magbabago ng membership. Parang meron ng panahon na. Sino magbabago magpapalit nun? Nung membership. Itong next batch. Yung mga, itong tumatakbo ngayon. Wala pa dyan Hindi, sino yung nakasalukuyan, sino magpapalit doon sa hindi qualified? Tao, di ba? Yung boboto. Kung yung tao ayaw bumoto katulad ko, hindi mapapalitan. Hindi mapapalitan yan, Padre. Bakit naman hindi kayo bumoboto?
Kaya ba nga, yan? talaga, sasapatusin ko na ito. Hindi, tayo naman na magtatanong sa kanya eh. Yes. Siya ang tanong ng tanong eh. Tanong sa sige, ikaw namang sumagot ngayon. ito yung negative attitude. Oo nga, negative. You are killing the initiative of the people to move forward. Ibig sabihin, wala nang pag-asa. Yes, there is always hope. Pero alam ko naman talaga sentiment yan eh. Inaano lang tayo. We are just Tina-challenge. Tina-challenge lang tayo. Sabi nila, Padre, there is always hope. Ngayon lang pinapatay na yung hope. Hindi Syntax na eh. Hindi kasi kinakabahan din ako eh. Hindi ba ang sigaw nung nakaraan ay nadaya kami dahil sa PICOS. Ngayon PICOS pa rin kayo eh. Tayo eh. Di ba? Kaya kailangan ko parang PICOS machine. At saka we'll go in kailangan ko the Filipino people should also know yung talagang ano ba yung system ngayon. Nasaan yung Filipino people? Ba't walang kumikibo kundi si Atty. Alcantara lang? At least mayroong isa. Kasama ako dyan. Yeah. Kasama na ako dyan. Mr. Ben Paipon. Kasama ka kasama? Kasama ka ba dyan? Kumandidato yata siya noon eh. Nadaya din siya. Buti pa hindi ka na kumandidato. Nadaya ka lang. Boboto na lang ako. Mangangampanya diba? na lang ako. Bakit? Yung Comelec, mahusay magbilang eh. Hindi bale. Alcantara naman number 1 sa baluta yan. Wala, hindi madadaya yan eh. Sa PICOS machine, may alam akong nangyari sa Imus Cavite. Yung pangalan ng isang kandidato sa mayor ilagay sa uli. Natalo siya. Nagbago. No? Nababago nila, nadadaya nila eh. Nakausapin mo lang yung Comelec official, nagbabago eh. Yung mga ganyang mga pandaraya at mga pamamaraan. Pero eventually, naka-recover siya, natanggal yung nanalo. Siya nakaupo ngayon. Correct, Mayor of Imus. Pero eto nga, yung mga nakaraan ng mga pandaraya, I'm sure this will be repeated again and again and again for as long as people remain yung bang uninvolved. Remain uninvolved. Yung bang magkibig-balikat ka, bayan mo na sila. Can you imagine one seasoned politician when asked in this program, sabi niya, ano gagawin natin doon sa mga mandaraya at mga sa eleksyon? Alam mo, sabi niya, wala na tayong magagawa dyan. Everybody does it. Everybody does it. Everybody is winning because they cheat. And we are going to allow this? This is not the way it should be for Filipinos and for the Philippines. Because even business will be affected terribly kung ganito po ang mangyayari. Tama ba yan, Ma'am Mick? Yes. Di ba? Ang hangad lang ng mga negosyante ay isang magandang business environment. Pagka may nilalakad ka sa gobyerno, dapat sandali lang. Hindi ka pahihirapan, nagbabayad ka na nga eh. Tutusin, nilalakihan pa nga nila yung bayad eh, di ba? Pagkatapos, ang tagal-tagal pang lumabas yung lisensya mo. Pagkatapos, may lalapit pa sa'yo. Kung minsan, hahanapan ka pa ng butas at kakasuhan ka pa para ka maglagay. Mick, Ma'am Mick, yung Skywise services po ninyo, meron ba kayong mga services din sa mga OFWs? Yes, actually for OFWs, that's one of the things that we're working on right now. All right. We're also going to, on the remittances. We're targeting more on micro remittance because one of the problems. Anong ibig sabihin ng micro remittance? Smaller amounts. Because, smaller amounts, okay. Yes, right now, a lot of typical situations that we've seen. Let's say somebody from overseas, the family here in the Philippines has an emergency. Hey, I just need like $100 sent to me, So the OFW, traditionally, when they send money here, it costs them, wires would be like $20, $15, $20. Mahal yung services of sending. Exactly, for $100. For $100, yes. Okay. 15-20%. So with our service, we charge substantially less. Our main thing is to enable OFWs to send money into the Philippines at minimal cost. All right. Yes. I think this is what is needed here now, no? For lalong-lalo lumalakas ang pera natin, no? Yes. Pagka nagpadala ka ng $100, cha-charge ka ng $50. Like my children in Dubai, they send normally remittances here. Yes. They pay, I think, 10 to 20 dirhams.
per sending, no? So, basta it's quite expensive. It's quite expensive. So, what are your plans on this regard? Are you into it already? Yes, we're actually working on that already. We have a strategic partner, basically globally. So we have about 36,000 locations worldwide where OFWs can walk in and send money. How there. can we start in Dubai, for example? Basically, our partners would be like gas stations, supermarkets, a lot of places that operate 24 hours. But you need to have an office there, but like in Dubai, for example. Actually, because we have a strategic partnership with companies that already have presence there. In that area. All you have to do is to formalize the tie-up. Yes, which is actually already in the and publicize, disseminate information that such service is available. That's correct. I see, okay. So ito pwede i-franchise din nyo yan? It's part of our franchise system. Okay. Ayan, paghahandaan po ng ating mga kababayan yan. That's another business for them. Yes. And we're actually going to be issuing our own ATM card. It's going to be issued by Sky. I see. Okay. So, normally when money gets sent into the Philippines, a lot of branches have to pay out cash, which is not safe if they get robbed. In case our listeners would like to get in touch with you and interested to have franchise, do business with you, where do they call you or meet you? Our company is located at PBCom Tower in Makati. PBCom? PBCom Tower. Where in Makati? Ayala Avenue, corner Rufino. Okay. And we're on the 40th floor. And our office number is 789-9034, so we can be reached at that number. Your website? Website is www.skyservices.com, and Sky is spelled with 2 Y's. Yes, okay. SKYY, services. So, right now, you need people who would be interested to franchise your service. That's correct. Okay, your business is Sky Y Services. Sky Services. And this, and they only need about 250 or 250,000 for the base package. For the base package, and that is how long? That's for a term of 3 years. 3 years. Yes. Okay. Maximum how much? Maximum is 1.2 million. What does this involve? This involves all the hardware that we would provide for the franchisees, and it also includes all the services that we offer. Okay. And just like other franchisors, the franchisees did not do anything except to sit down in their office, prepared. Everything is prepared already. Yes. Ready to operate. Ready to operate. Okay. Are you a member of one of the franchise organization? Right now, our company is not, because we're more of a system solutions provider. System solution provider. So we approach big companies like San Miguel, like Petron. They would be our franchisors. I see. Okay, franchise. But individually, again? Individuals. If an individual like me or Mr. Ben Paipon or Attorney Alcantara would like to do business like yours and would like to buy a franchise, can be? Yes, you can. Okay. So, Attorney, this is one example of a business that is quite thriving. They don't yet experience any so much problem, especially bureaucratic problem, except in getting licenses in particular offices. Meron akong tatanong kay Ma'am Mick. Sige. Can I email about? Email about. Or Attorney Samson Alcantara. Huwag niyong pabayaan itong isang taong ito. No? Although isa siya sa voice in the wilderness at this present. Attorney, sorry pero siguro naman panahon na ngayon. Sayang. Panahon na ngayon. Isang material na tamang-tama sa ating Senado. Yes. Na siguro, ang hindi ko lang alam, siyempre, yung ano ba mga uri ng batas na binabalak mo. Una siguro anti-dynasty, no? Pero marami ding siyempre social justice yan. Social justice. It's a very broad katarungan subject. Para sa lahat, lalo na sa mahihirap. Oo. Okay. On the other hand, hindi mo na dapat apihin din yung halimbawa sa workers. Hindi man dapat apihin mo yung employer. Kasi kung inapi mo yung employer, mawawala yung employment. Yes. Kailangan dyan patas. Equal justice for all. Equal justice for all. Social Pero justice. sa korte natin, hindi equal justice Hindi patas
Kasi pagka nag-file ka ng kaso, magbabayad ka kung wala kang pambayad hindi ka makakapag-file. Pero meron ding paraan dyan na ipakita mo lang na wala kang pera. Pwede naman tanggapin yung nakakulong ka muna, hindi ka kagad makakalabas. Yun. Kasi wala kang pera. Kailangan mo pang maglakad, kailangan pa may lakas kung minsan. Di ba? Talagang ganon. It's not a perfect society. Sa negosyo, sa tingin mo ba yung pagkuha ng mga papeles sa government agencies, kung ano-anong mga lisensya, mga permit, kailangan pang may bayad? Yung bayad sa yung lisensya. Reasonable lang. License is different from the tax. Ang laki. Yung license to be spent also for the purpose of regulating the business. Kung ikaw... Regulatory fees yun as distinguished from a tax. I see. Delphin. Yes, Attorney Ben Paipon. Yeah, before I graduate and take the bar. Tonight. Limang minuto na lang. Tonight. Only 5 minutes left. Okay. Attorney, we are not only heard in the Philippines. No? This broadcast is not only beamed nationwide. This is beamed all over the world via satellite. As a matter of fact, we are watched on internet. Buksan lang po ninyo yung www.SunSenTV.radio. You are running for the Senate for a very important purpose, no? And that is reform. You have now the opportunity to address the people of the Philippines on this rare broadcast. Talk to them. Tell them what you feel inside. And probably, baka makuha po nila yung message na yan. Then probably we can start a reform that is long overdue in the Philippines. Attorney, your time. Thank you. This social justice society is for the purpose of ensuring equality before the law. That is one of our main purposes in trying also to get into the legislature. And of course, as they say, ano lang tayo, mahina tayo, we are only one, a voice in the wilderness. But I think it is time for us to make our voice heard, not only in the wilderness, as they say, but let this voice in the wilderness go also into the halls of the Congress. And times have changed. I feel that this is now the time for people like me, virtually unknown as they say, also to be supported by the people so that there could be change in our society. Thank you. Thank you very much, sir. Delphin. Well, si Attorney Samson Alcantara. Sa aking obserba at nakita ngayon kay Attorney Samson Alcantara, binabawi ko po yung sinabi ko na voice in the wilderness, kasi kung tatangkilikin lang po siya ng mga taong gusto talaga ang reforma, pagbabago sa ating lipunan, siya po ay magiging isang voice in the Senate na sa darating na 2013. Siguro kasama na natin dyan si Mick at saka si Mr. Palaganas. The voice in the wilderness conquered the world. Right? Okay. Yes. Amen. Sabi nga nila, ano yung sinabi ko kanina, pwede naman, boss, ma'am, ako naman. Yan. Ma'am, boss, ako naman. Para bang sinabi mo, ma'am, sir, extra rice? Extra. Kasi matagal na kayo dyan. Diba? At kung ikaw naman, wag mo na naman kaming kalimutan. Pag nandoon ka na, kaming mga negosyante, bigyan mo ng magandang business environment. Yes, business environment. Yes. Di ba? Okay, maraming salamat sa ating mga guests. Attorney Samson Alcantara for Senator ng ating bansa, at saka sa Sky Y Services, Miss Dolores Mick and Erickson Palaganas. Sa aking kapartner, Mr. Ben Paipon. Good day, sir. Morning, sa ating mga taga-pakinig. Salamat po.
Usaping Business. Sumainyo ang Business Agenda sa Sunshine Radio. Muling makinig sa mga araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Ito ang DZAR. Sunshine Radio, Jess 26 sa pihitan ng inyong mga radyo. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, alas 11 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. DZAR Balita. Magandang umaga, narito na ang mga balita sa oras na ito. Sin tax bill sinertipikahan na bilang urgent ni Pangulong Aquino. May detalye sa partner Mader Villa Tolentino. Samantala, isang granada sumabog sa Building 11 ng New Bilibid Prison. Kanina pa ito alas 6:15 ng umaga nangyari, ngunit ngayon pa lamang inilabas ng